Isang sanggol sa Rizal patay habang ipinapanganak. Kasi pilit daw itong ibinabalik ng kumadrona sa sinapupunan ng ina kahit nakalabas na. Hindi ulo. Wait lang. Hindi ko silang balik. Paa. At kasalanan ba ang sobra magmahal? Kung ganon, bakit may ibang nauwi pa sa patayan? Hindi ko lubos akalain na ganun yung magiging cause of death niya na ang papatay sa kanya yung kinakasama niya. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. May kasabihan, nasa hukay ang isang paa ng ina tuwing manganganak. Sa kasong ito, ang sanggol ang nagbuwis ng buhay sa kamay ng isang komadrona. Pangarap ng magkasintahan na sina Jello at Louie ang makabuo ng sarili nilang pamilya. Ang pamilya ni Jello, hindi na nga raw umasang makakahanap pa siya ng nobya, lalo pa ng anak. Kaya, nang magbunga ang kanilang pagmamahalan, halos buong angka ni Jello ang nagdiwang. Plan, September, and then October, nag-positive na ako agad. So lahat kami, and even yung sa side niya, sobrang saya nila kasi actually inintay siya na magkaroon ng baby. Kumbaga sa kanila, siya na lang yung iniintay kasi hindi nila alam na mag-aasawa pa siya. So yun, lahat kami, sobrang saya. Hindi rin daw inasahan ni Louie ang matinding pag-aalagang ibinigay sa kanya ng nobyang si Jello. Alam niyo sa movie niyo lang makikita. Like, wala siyang reklamo kahit gisingin ko siya ng madaling araw. Sabi niya sa akin, huwag kang matakot, love, na nagisingin ako. Hindi ako magagalit, anak ko yan. Ultimo pagsuot ko ng tsinelas. Every time na maglalakad kami, love, madulas. As in, pati pagsuot ng medyas everyday yan, hindi niya nakakalimutan. Since day one na nalaman niya na buntis ako, hindi niya yung kinakalimutan. Tinatanong niya kung okay ako, anong kinain ko today. As in, lahat ng pag-aalaga na sa fairy tale mo lang ba makikita. Ang pagkasabik ni Jello sa kanilang unang anak, kitang-kita't ramdam na ramdam daw talaga ni Louie. Simula nung nalaman niya na buntis ako, kahit na maliit pa, baby, kailan ka lalaki. Bukod pa rito, ramdam din niya ang pagmamahal sa kanya ng pamilya ng kasintahan. Dahil maging ang kanyang future in-laws, hands-on sa pag-aalaga sa kanila ng kanyang baby. Nakikita ko sa kanila yung love nila sa amin ni baby, ni Abby. So lahat sila excited. Every day, tinatanong ako yung mga tita niya, kumain ka na ba, nag-breakfast ka na ba, o wag kang magbuhat. Lahat ng pag-iingat ginawa namin. Everyday pumupunta sila dito just to remind me yung mga bawal na wag kong gawin para maingatan lang si baby. Habang si Jello, hindi na raw talaga maitago ang excitement para sa paparating nilang bundle of joy. Since first baby po namin siya, talagang yung lahat po ng pagmamahal ng isang magulang para sa anak is pinuhos po namin doon. Dumating po doon sa point na ma-absent ako sa trabaho para samahan siya sa check-up kasi gusto ko maging safe yung baby namin. At hindi pa man ipinapanganak, kumpleto ng mga gamit ni baby. Ako po kasi yung panganay sa lalaki. Ito, kumbaga, alam ko yung father ko is umaasa rin siya ng apo sa akin. Kaya sobrang happy kami na dumating si Abby. Kumbaga, ilang buwan pa lang siya sa tiyan, talagang binila na siya ng mga gamit, yung kulambo, unan, yung higaan niya, yung ultimo damit na alam namin na pagliliitan niya agad. Sobrang dami nun. At kahit kinakapos na sa budget, inuuna pa rin talaga nila ang mga pangangailangan ng anak. Hindi pa man ito lumalabas. Yung sahod niya lang is enough lang talaga. But since gusto niya maging okay si baby, kami pa laboratory lahat, yun, inuuna namin yun. Natitira na lang po sa sahod niya is talagang pang-parking niya na lang. Sabi ko sa kanya, love, pasensya ka na, itlog na naman baon mo. Tapos sabi niya, okay lang yan, love, basta
Si baby, okay kayo. Dumadating din naman po dun sa point na talagang kinakapos kami. Yun po yung napakaswerte po namin kasi sobrang supportive ng family, both side. Nandiyan sila, nagbibigay sila ng panggastos namin. Sinasabihan nila kami na huwag kayong mahihiyang lumapit kasi tayo rin naman magtutulungan dito eh. At para masigurong ligtas ang pagbubuntis hanggang sa panganganak, napagdesisyonan nila magkasintahan na sa NTE Bahay Paanakan Manganak. Na 15 minuto lang ang layo mula sa kanilang tirahan. Ito'y kahit pa 7 buwang buntis na noon si Louie. Kaya napunta kami sa NTE kasi yung asawa ng kapatid ng partner ko, doon po nanganak nung sa bunso nila. So, we expect na okay naman kasi sabi ang dami din naman papacheck up doon. So, doon kami napunta. Kaya yun yung rason. And mas malapit po kumpara po doon sa pinagpapacheck upan ko. Kasi in case na mga nakako na wala siya, mas agad na madadala ako. Kampante naman daw silang ligtas at normal na may papanganak ang kanilang baby. 10 araw kasi bago siya mailabas, cephalic o nasa tamang posisyon na ang sanggol. Bago po ako manganak, nagpa-ultrasound pa po ako. And based po doon sa ultrasound, nakacephalic po si baby, which is ready na siya. So, kinonfirm po sa akin ng midwife na tama po yung position ni baby and kaya po ako nakampante na doon po ako manganganak at kaya ko siyang inormal. Hanggang ang pinakahihintay nilang araw, dumating na. Pero ang midwife na nakatakdang magpaanak sa kanya, missing in action. June 5 po, pagdating po nung partner ko around mga 2 p.m. Sinabi ko na sa kanya na sumasakit na yung tiyan ko. Nagpunta kami ng paanakan mga 4 p.m. And then, pagdating namin doon, wala siya. But before that, nag-ano na ako sa kanya, nag-chat na ako, nag-text na ako sa kanya na, ate, sabi ko papunta kami kasi hindi na po tumitigil yung sakit nung tiyan ko. Pagdating po namin doon, wala pa po siya. Inasikaso naman daw siya ng assistant midwife sa naturang lying-in clinic. Pero dahil hindi pa ganap na bukas ang kanyang cervix, bandang alas 4 ng hapon, pinauwi na muna raw sila. Pag-ai niya po sa akin 4 cm. So sabi niya, siguro bukas or mamaya, kung yung sakit is magtutuloy-tuloy. So kami po ni partner ko, umuwi po muna kami just to get ready yung mga gamit po namin. Ang sakit at hilab ng tiyan ni Louie nagtuloy-tuloy pa rin. Kaya hindi na sila nagdalawang isip na bumalik sa paanakan. Nag-decide kami na bumalik ulit around magsi-7, ganon, 7. Dumating kami doon mga 7:15. Pag-ai niya sa akin, 8 cm na ako. Yung assistant niya po, yung nag-ai sa akin. So, hindi na siya humihinto. So, ang ginawa nila, dinala niya na ako sa room kung saan ako manganganak. Which is wala pa rin doon yung midwife na dapat na magpapaanak at nag-check up sa akin. Habang ang midwife ni Louie at mismo may-ari ng paanakan na nakilala namin bilang si Nelia Espartines, missing in action pa rin. Maya-maya pa, isang hindi inaasahang sitwasyon ang nadiskubre ng assistant midwife. Ano po nakakapaka? Hindi ulo. Wait lang. Kung hindi gusto nang dali. Paa? Mga anak ng nanay, pero ang kumadrona, wala pa rin. Anong kapalaran kayang naghihintay sa mag-ina? Magbabalik pa po ang kapatid nyo. Excited na bumalik ang magkasintahan na sina Jello at Louie sa bahay paanakan. Ito na ang araw na pinakahihintay nila. Pero parang madidisgrasya pa yata ang pamilya. Sa kuha ng isang cellphone video, kitang-kita ang pagkagulat ng assistant midwife ng NTE Bahay Paanakan. Sa halip na ulo, daliri ang nakapanya sa pasyenteng si Louie. Ano po nakakapaka?
Hindi ulo. Wait lang. Pag-intay ko si Mang Mary. Paa? Manang! Si assistant din po ang nag-confirm sa akin na ang nakakapa niya is hindi ulo. Daliri po, pero hindi pa siya sure kasi hindi pa po pumuputok yung panabigan ko noon eh. Hindi siya sure kung kamay ba yun or paa, basta ang alam niya is daliri. And then, ayun po, sabi ko po sa kanya nung time na yun na kung hindi nyo kaya is bigyan nyo na lang kami ng parang referral na dadalhin sa public hospital. Since 5 minutes away lang naman yung hospital dun sa lying in. Like, sabi kasi nila sa amin is hindi kami tatanggapin dun sa hospital kung wala kaming referral galing sa kanila. Dito na raw humingi ng saklolo ang assistant na si Irish. Nakunan sa parehong cellphone video ang pagtawag nito sa kanyang Ma'am Nel. Daliri yung nakakaba ko. Ano, sa palit ultrasound niya, pero nung pumutok yung tubig niya ngayon, pagkapa ko, iba na yung hindi na ulo. Hindi po ulo nakakapa ko, ma'am. Daliri. Kinonsulta na rin ng assistant midwife kung kailangan nang ilipat sa ospital si Louie. Pero hindi naging malinaw ang sagot ng midwife at sa halip ay nagpahintay ito sa kanila. Ililipat na ba siya? Kaya nga po, ma'am eh. Pupunta ka, ma'am? Antayin ka namin, ma'am. So pagdating po nung midwife na talagang nag-check up sa akin at dapat magpapaanak po sa akin, na-confirm niya po na daliri yung nakapa niya. After nun, ang tanong niya sa akin, kaya mo bang iire? Sabi niya gano'n sa akin. So ako umuo ka, which is, ang alam ko kasi posisyon ng baby ko, in position si baby. Kaya ako, umuo ako. Sabi ko, kaya ko po. Sa kabila ng matinding sakit na naramdaman ni Louie, nagtiwala pa rin siya sa NTE Bahay Paanakan at ipinaubaya sa midwife ang buhay ng anak. Nagko-construct po yung tiyan ko. Siyempre, mapapairi ka po. Pinasok niya po yung daliri. I don't know kung ano pinasok niya na napairi po ako ng sobrang sakit. Sumigaw po ako sa kanya na, "Ate, sakit na." Sabi niya, hindi. Sabi niya, "Kaya mo itong i-normal." Sabi, nakikita ko na yung kamay ng baby mo. Tapos po, hindi nila nakuha sa unang hila. Yung pangatlong hila niya po, dun po lumabas yung kamay ng baby ko. Ngunit sa mga sandaling ito, ang pangarap na kumpletong pamilya na magkasintahan, unti-unti nang naging bangungot. Hindi pa rin daw kasi buo ang desisyon ng midwife na ilipat sa ospital si Louie. Pinipilit niya pa po paulit-ulit na ibabalik yung kamay ng baby ko kasi alam nila na mapapagalitan sila sa ospital. Basta narinig ko lang po, sabi niya sa assistant niya, paano ibalik to? Alam ko pwede ibalik to. Nag-assume po siya na yung kamay ng baby is nakataas. Pag iri pa po ng isang malakas na iri is ulo na po ni baby yung kasunod. Yun po yung inano nila sa amin. Tapos po, nung siguro po hindi na talaga nila kayang i-normal yung sa partner ko. Pilit po nilang binabalik yung kamay ni baby dun sa loob nung asawa ko. Tapos sabi po niya is, hindi natin to pwedeng dalhin sa ospital nang nakalabas yung kamay, papagalitan tayo doon. Imagine niyo po, patakbo kami ng hospital, hawak-hawak ko sa buhay dali. Yung kamay ng anak ko. Wala na po ako nasambit. Nagdadasal po ako na maging okay yung baby. Nag-hope pa rin po ako. Pero, andun na yung salita na, "Lord, wag po yung baby ko." Pagdating nila sa ospital, halos wala raw masabi ang mga doktor sa nakita. Pagbukas nila ng hita ni Louie, nakalaylay ang kamay ng bata. Ang biyayang 9 na buwang inalagaan,
ipinagdasal at inasam, naglaho sa isang iglap lamang. Sabi sa akin ng doktor, ma'am, wala na po kami makita heartbeat ng baby. Doon na po yung time na namingi na po ako, di ko na po alam kasi iniisip ko yung baby ko, yung partner ko. Yung tagal-tagal buhay rin tayo. Tapos sumiklap lang. Bago po siya i-CS, tinapat na po ako ng doktor na wala na sila nakikitang heartbeat kay baby. So, nung time na po na yun, na sinabi ko na lang po sa kanila na kung wala na pong heartbeat si baby, kahit yung asawa ko na lang po. Ang pinakahihintay na baby ni Jello, Louie at ng kanilang buong pamilya, hindi na nasilayang may buhay o narinig man lang na umiyak. Nagpapasalamat din pa rin po ako doon sa ospital kasi ginawa nila lahat eh. Kumbaga, pinilit pa rin nilang survive yung anak ko. Kaya nung kinlaim ko yung baby namin, nakalagay na siya sa box. Hindi ko na po napigilan yung emosyon ko nun. Kasi masakit po yung makita mo yung anak mo na nakalagay ito sa box. Hindi mo man lang narinig na umiyak siya. Agad naming pinuntahan ang itinuturong may kasalanan sa pagkamatay ni Baby Avi. Nagpaunlak na interview ang may-ari ng NTE Bahay Paanakan at mismong midwife na si Nelia Espartines. Paglilinaw niya, tinanggap niya ang pasyenteng si Louie dahil sa resulta ng ultrasound nito. Kaya naman pinaanak namin ng normal yan. Kasi nga, si Palik yung ultrasound niya 10 days bago siya nag-labor. Pero kung alam namin antimano na transverse yan, hindi namin yan paanak dahil hindi nasakop ng curriculum namin magpaanak ng kahit baliktad yan, kahit Frankfurt ba, una pa, hindi namin dapat pakilaman yan dahil doktor ang kailangang sumolusyon dyan. Dagdag pa ni Nelia, kusa raw umiri si Louie at ikinagulat din niyang biglang lumabas ang kamay ng kawawang sanggol. Inai ko siya kasi I was thinking na baka nga breach, baka nga paa. Kaya lang, nung umiri siya, lumabas yung kamay. Paano nauna yung kamay kung si Palik siya? At ikinagulat din niyang biglang lumabas ang kamay ng sanggol. Walang bataka na nangyari dito. Nung inai ko siya, sabi ko, kaya mo ba itong kaya mo ba itong i-normal? Ang problema mo, nung umiiri, kamay yung lumabas. Kaugnay naman ng umano'y pagpipilit niyang ibalik ang kamay ng sanggol sa loob ng tiyan ni Louie. May dalawang bersyon ito at tila hindi nagtutugma. Ipinipilit ko sana siyang ipasok kahit paano para pag-transfer. Kaya lang hindi talaga eh. Kahit na anong gawin namin, hindi na namin pwedeng ibalik yung kamay ng baby kasi mapipilayan niya, lalo pag magkakaproblema. Ano ba talaga, Madam Midwife? Sir Rafi Tulfo, actually wala po ko ibang naisip na lapitan. Kundi kayo. Tulungan niyo po kami na magkaroon po ng justice. Yung nangyari sa baby ko. Tulungan niyo po na kami na maibigay po yung nararapat na justice para kay Avi. Gusto ko pong mapanagot sila sa ginawa nila. Kung ano po yung dapat. Yung justice po na nararapat para sa baby ko. Kung kailangan makulong sila. Hindi po basta-basta yung kinuha nila. Buhay po yung kinuha nila. Hindi na kailangan magsalita pa si Louie. Agad na kaming umaksyon. Inuna na naming samahan si Jello at Louie sa isang abogado upang ikonsulta ang kanilang sitwasyon. Ang pananagutan sa batas ay maaaring kriminal o civil. Yung kapabayaan na nagdulot ng pagkamatay ay maaaring maging criminal, reckless imprudence. Dahil ito ay kapabayaan nila at nagdulot ng pagkamatay.
Pero dahil hindi ipinanganak na buhay yung bata, baka mahihirapan tayong patunayan yung elemento na mayroong buhay na namatay. Sa civil case naman, ang kailangan lang nating patunayan ay mayroong kapabayaan. At yung kapabayaan na yon ang naging dahilan ng pinsala o danyos. Ayon pa sa abogado, labag sa batas ang hindi agarang pagdadala kay Louie sa ospital. Yung negligence o kapabayaan ay hindi pagtupad sa isang panuntunan o patakaran na ang isang reasonabling tao ay dapat gawin. Sa pagkakataong ito, nakita na nila na yung bata ay hindi na sa tamang pwesto at hindi kayang paanakin ng natural na pamamaraan na kailangan itong i-cesarean. Dapat nung unang kinapa nila at daliri ang nakapa nila, dapat nun ay nirefer na agad sa ospital. At dahil pinagtagal nila sa ganong sitwasyon, ito yung tinatawag nating kapabayaan or negligence. Yung Article 238 under ng ating revised penal code. Ngayon, matatawag natin itong malpractice dahil kung ang isang tao lumapit sa isang medical professional, ngayon, kung nagkaroon ng fail o nag-error na nagresulta ng naging cause ng injury or ikinamatay ng kanyang pasyente, yun ang tinatawag nating malpractice. Kung mapapatunayang may pagkakamali sa ginawa ang may-ari at midwife ng NTE Bahay Paanakan, maaari siyang makulong at magmulta ayon sa batas. Mapatunayan na nagkaroon ng malpractice ayon sa batas, ito ay may parusa na pagkakulong ng 1 hanggang 5 taon o merong fine o pagbabayad na from 1,000 to 10,000 pesos or discretion na ng court. Sa pagkamatay ng sanggol, sino nga ba ang dapat na managot? At kumusta naman kaya ang kalagayan ng inang nangungulila? Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan sa pagbabalik ng kapatid nyo. Dahil sa hinihinalang kapabayaan ng NTE Bahay Paanakan, hindi na nasilayang buhay ni Jello at Louie ang una sana nilang anak na si baby Avi. Ayoko makatulog sa gabi. Kaisip sa nangyari. Kung pwede ko lang ibalik noon time na bumalik kami doon na sinabi niya ng daliri yung nakapa niya. Sana noon pa lang nagpa-repair na ako sa hospital. Araw-araw ginawa ng Diyos. Balik-balik ako sa ganun sitwasyon. Sana nailigtas ko pa yung baby ko. Ano buhay pa si Avi? Masakit lang kasi yung aasikasuhin mo yung anak mo na nakaburol, na yung unang certificate na pipirmahan mo para sa kanya is yung death certificate niya. Tuwing makikita raw ni Jello na umiiyak si Louie, bumabalik daw ang sakit ng pagkawala ng anak. Pero sinusubukan pa rin daw niyang pag-aaning ang loob nito sa kabila ng pagluluksa. Babalik din naman si baby. Hindi man ngayon, next year, gagawin natin ng paraan. Sinasabi ko na rin sa kanya na kung di man tinupad ni God yung mga plano natin, alam ko na mayroong mas magandang plano siya para sa atin. Hindi man niya binigay sa atin si Avi, hindi ibig sabihin na wala na siyang pakialam sa atin. Hindi na rin kami nagpatumpik-tumpik pa. Agad din namin hininga ng panig ang lokal na pamahalaan ng Antipolo ukol sa reklamong ito sa naturang lying-in clinic. As the local government po, we have the power po to regulate them through the permit. Sa case po nito no, sa NTE Bahay Paanakan, after po nga iparating sa ating pong attention yan, nagkanda po ng investigation yung ating pong legal office para po, yun nga po, at nakita nga na meron ngang paglabag ito at una, wala nga silang, hindi sila nakapag-renew ng permit, so we have to close them down. Aba, mabilis din ang inyong aksyon. Saludo kami sa inyo dyan.
Sinamahan na rin namin ang magkasintahang Jello at Louie sa legal office ng Antipolo City Hall upang magsampa ng kaso laban sa NTE Bahay Paanakan at sa may-ari at midwife na si Nelia Espartines. Specifically for birthing homes, AO 2012-0012 Annex C. Again, dyan po natin tinitignan yung kanilang service capability, personnel, equipment, instruments, fiscal facility, and yung kanilang records and kanilang files. So every year po, sinecheck ng ating licensing officers yung mga requirements na yan para ma-ensure na compliant pa rin yung facility. Parte po yan ng pag-issue ng license to operate nila. Ayon sa records ng DOH Calabarzon, dumoble ang bilang ng mga perinatal at fetal deaths sa kanilang riyon. Bagamat hindi ito limitado lamang na mula sa mga lying-in clinic. Tumas po yung bilang ng perinatal deaths mula 412 na kaso noong nakaraang taon, ngayon po ay 803. At ang fetal deaths naman po ay tumaas mula 233 patungong 391. Agara din umano ang pagkilos ng kanilang ahensya para maaksyonan ang mga ganitong reklamo sa bahay paanakan. Sa ilalim ng Safe Motherhood Program, mula munisipyo po hanggang syudad ay agad po nagsasagawa ng tinatawag nating maternal and perinatal death surveillance and response. Sa ganitong paraan po, sinusuri po nila kung ano-ano po ba yung mga contributing factors na naging dahilan ng pagkamatay ng isang ina o ng isang sanggol. Nang sa gayon po, makagawa po tayo ng tama at sapat at kailangan intervention po talaga upang hindi na muling maulit yung mga ganitong pangyayari. Ayon sa DOH, tututukan nilang kaso laban sa NTE Bahay Paanakan. Nakakasiguro po kayo na aasahan namin yan. Pero ano nga bang maaaring nangyari kay Baby Avi sa loob ng sinapupunan? Anytime pwedeng magpalit ng posisyon ng bata. Isang sipa lang yan, pwede yan mag-somersault. No? Kasi yung panubigan, parang lumalangoy-langoy lang sila dyan eh. Paalaala ng OB-GYN sa mga buntis at nagbabalak magbuntis. Kumonsulta agad sa espesyalista oras na malamang ikaw ay nagdadalang tao, lalo na kung edad 35 pataas. Importante sa mga buntis na nagpapacheck up kaagad. Pag irregular ang regla, mas reliable yung ultrasound dun sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. Pangalawa, pag nagpapacheck up tayo sa unang 3 buwan, na a-assess na kaagad or na-check na kaagad yung risk factors. Pag nakita on the first 3 months na high risk ka, marirekomenda sa ospital ka na talaga magpapacheck up. Ipinakonsulta na rin namin si Louie sa psychologist para matulungan siya sa dinadanas na lungkot. Anybody na sabihin natin na nanganak, stillbirth yan o yung talagang nagtuloy yung birth na to, natural or CSV, pwede talagang makaranas ng isang babae na tinatawag nating postpartum blues. Pero pwedeng ito mag-lead sa tinatawag nating postpartum depression. Ang mahirap dito, pwede siya magtungo doon sa tinatawag nating clinical depression. Ayon sa obserbasyon ng psychologist, mayroon na nga ang sintomas ng depression si Louie. Una, sabi nga niya, magmula noong June 5 up to the present, hindi niya sinasabi sa iba pero araw-araw siyang umiiyak. Pangalawa, hindi siya natutulog ng maayos. Pangatlo, yung distraction, hindi niya talaga nasasabi na meron siyang ginagawang mga activity para talaga yung maibsan, yung nararamdaman na pagdadalamhati. Malaking tulong daw ang mga mahal sa buhay upang madaling makarecover ang mga nanay na mayroong postpartum depression. Malaking factor na makakatulong dyan yung tinatawag nating primary support group. Ang primary support group, hindi lang yung asawa or partner. Dapat dito yung mga kapatid, tita, mga anak, kung merong previous na mga anak sila. At the same time, napaka-supportive na talagang tinatanong, ipinapasyal sila. Dahil sa patuloy na pangungulina ni Louie sa kanyang anak na si Avi, minabuti namin bigyan ng pagkakataon si Louie at kanyang nobyong si Jello na gumawa ng bago at masayang alaala. Nakipagtulungan kami sa isang bakery kung saan maaaring gumawa ng DIY cake ang dalawa.
hindi pa rin natatapos ang simpleng sorpresa namin para sa magkasintahan. Sinagot na rin namin ang 1 buwan nilang groceries. At dahil napag-alaman namin nasira na ang cellphone ni Louie na ginagamit niya sa live selling, kami na rin ang bahala para maipagpatuloy niya ang kanyang kabuhayan. Hindi man nakasama ni Jello at Louie si Baby Avi, paniguradong masaya itong aakyat sa langit dahil sa determinasyon ng kanyang mga magulang na maibigay ang hustisyang nararapat para sa kanya. Nawalan man ang anak, pero patuloy pa rin ang pagmamahalan ni Louie at Jello. Ngunit ang mag-live-in partner na nakilala namin, tila na sobrahan naman sa pag-iibigan. Tutok lang po, magbabalik pa ang kapatid mo. Masarap at may kunting kirot daw kapag nagmahal. Pero kapag sobra ng masakit, maaari itong mauwi sa karahasan. Sa love story ng dalawa namin nakilala, may happy ending kaya? Sabi nila, kapag tinamaan ka ng pag-ibig, gagawin mo ang lahat. Maging masaya lang ang taong mahal mo. Ang iba nga, dahil sa sobrang pagmamahal, nakakapatay pa. Pero paano na lang kung ang iyong mapaslang ay ang mismong taong minsan mong minahal? Isang gabi sa isang eskinitang ito sa Santa Ana sa Maynila, makikita ang isang lalaki na naglalakad palabas na kasunod ng isang babae. Pagdating sa kalsada, lumayo ang babae at makikitang may hawak na patalim. Ang lalaki naman, naiwan sa kabilang bahagi ng kalsada, umarurot gamit ang motor. Ang hindi makikita sa video, may saksak na palang lalaki. Sino ang babaeng ito na itinuturong dahilan ng pagkamatay ng kanyang live-in partner? Ang lalaking nasa video, si Cecilio Lopez, o mas kilala bilang Egong, 25 taong gulang at isang criminology student. Kilala si Egong bilang isang mabait na kapatid, maalagang anak at masayahing kaibigan. Close kami ni Egong, close kami na anak ko yan, close kami ni Bunso. Marami kaming pangarap dalawa marami siyang pangarap din sa akin. Simulat sa pool na lumipat kami dito sa Manila, kami na po talaga magkasama dito sa bahay. Kasama ni Egong sa bahay ang kanyang live-in partner na si Riza at iba pa niyang kaanak. 3 taon na raw silang nagsasama. At kahit kailan, hindi raw nakitaan ng bahid ng sama ng ugali si Riza ng pamilya ni Egong. Kaya laking gulat nila na ang babaeng kinakasama pa pala ni Egong ang magiging dahilan ng kanyang pagkakasawi. Pero hindi ko lubos akalain na ganun yung magiging cause of death niya, na ang papatay sa kanya yung kinakasama niya. Gulong-gulo yung isip mo na bakit parang ganun, bakit kinuha ka agad, tapos ganun yung pangyayari. Hindi pa ibang tao yung gumawa. At sa gitna ng nakapanlulumong pangyayaring ito, ang masaklap pa, mismo mga kaanak ng biktima ang nakakita ng krimen. Isa na riyan si Princess na pamangkin ni Egong at minor de edad pa. Nung gabi na po yung bigla pong pumasok yung babae, si Raisa. Tapos bigla po niyang pinagsasampal yung tito ko. Noong mga oras na yon, bigla raw pumasok sa kwarto si Winnie, ang tiyuhin ni Egong. Naabutan niyang nagtatalo na ang dalawa at may hawak pang patalim si Riza. Sinubukan siyang awatin ni Winnie pero hindi siya nagtagumpay. Sobra na raw kasi ang galit at pagwawala ng babae. Nagbuksan ko na yung pintuan, nakita ko na basag-basag na yung dami na dito. Tapos may hawak siyang kutsilyo. Pinilit kong inaagaw po yung kutsilyo, pero malaban siya sa akin na ayaw niya ibigay. Bumaba po ako, tumawag ako ng barangay. Pero bago ito, narinig muna raw ni Princess na nagtatalong dalawa dahil sa babae. Pinagdududahan daw ni Riza si Egong na may kabit. Sa tindi ng galit niya, nasaksak niya ang live-in partner. Sa salaysay ni Princess, nakita niya raw na matapos saksakin,
Inikot pa ng sospek ang kutsilyong nakabaon sa dibdib ng biktima bago ito hugutin. Matapos nito, sinubukan pa ni Egong na dalhin ang sarili sa ospital. Tila casual lang na naglalakad ang biktima. Tumutulo na pala ang dugo mula sa kanyang dibdib. Napilit niyang tinatakpan ng hawak na damit. Sabi ni Winnie, nakita niya pa raw na habang palabas ng iskinitang dalawa, tinutusok-tusok pa raw ni Riza ang kanyang nobyo. Hanggang sa makasakay ito sa motorsiklo. Ang hindi alam ni Winnie, ito na pala ang huling pagkakataon na makikita niya ang pamangkin na buhay. Dead on arrival si Egong sa ospital. Gulat ako. Hindi ko nakayanan talaga. Umiyak talaga ako kasi hindi ko expected eh. Sinasabi ko nga sa kanila na gisingin nyo, baka natutulog lang. Sabi ko, uwi ako dyan, gisingin ko. Yun ang sabi ko. Yung feeling ng hindi mo na nga siya nakasama ng ilang taon. Tapos makikita mo yung kapatid mo nasa kabaong na. Pero hindi pa riyan natatapos ang kwento. Sumunod pa pala si Riza sa ospital. At pagdating doon, tila na himasmasan daw ang babae. Lumapit siya sa security guard at inutusan na tumawag ng pulis. Agad na dumating ang mga otoridad at dinampot si Riza. Sa kabila ng pagdadalamhati, buo ang loob ng pamilya Lopez na magsampa ng kaso laban sa live-in partner ni Egong. Sinampahan siya ng kaukulang reklamo base doon sa kanyang kriminal na gawa. Ito yung homicide. Dito sa paglabag ng Revised Penal Code Article 249 o yung pagpatay. Kung saan nga itong kaukulang reklamo na ito na idulog na nga natin sa tanggapan ng taga-Usig dito sa lungsod ng Maynila. At meron na rin tayong nakuhang impormasyon na meron na silang nakabimbing na paglilitis dito sa RTC branch ng Manila. Nagsimula sa selos, nauwi sa pananaksak. Naitakbo man ni Riza si Egong sa ospital, pero huli ng lahat. Magbabalik pa po ang kapatid niyo. Ang mga kwento ng pinatay na asawa o kasintahan, sa katunayan, hindi na bago sa ating pandinig. Pero bukod sa selos, may mas malalim na dahilan ba ang mga krimeng ito? 2 buwan na ang nakakaraan nang paslangin si Egong ng live-in partner na si Riza nang dahil doon sa pambababae nito. Pero gaano nga ba katindi ang selos ng isang tao para umantong sa ganitong krimen? Ayon sa isang psychologist, hindi lang daw ito basta-bastang crime of passion. Pero baka kasi itong babae, more or less, ever since, hindi siya talaga nakakuha ng relasyon na talagang meron siyang control. If at this time, sabihin natin na hindi siya nagkakaroon ng guilt feelings about it, walang remorse for everything, there's a possibility na itong babaeng ito merong tinatawag na sociopathic behavior. Pero hindi pa naman natin masasabi na talagang yun yung kanyang assessment. Dagdag pa niya, maaring nakahanap si Riza ng partner na naging sunod-sunuran sa kanya. Dahilan para siya ay maging possessive. Minabuti rin naming ilapit si Princess sa isang espesyalista, ang pamangkin ng biktima na saksi sa krimen, para matulungan siyang maproseso ang mga masalimuot na pangyayaring kanyang nakita. Hindi lang pala kasi siya saksi, maging siya ay nasaktan din. Anak ko nga, nagsabi rin po sa akin na trauma sa nangyari kasi binato niya po ng bote bago niya saksakan yung kapatid ko. Tapos tinutukan niya rin po ng kutsilyo. Hindi siya nakakatulog. Sabi niya alas 3 o alas 4 doon siya natutulog dahil meron siyang mga pagkakataon na pag natutulog siya, napapanaginipan niya yung mga pangyayari halos araw-araw at umiiyak siya. Ito na yung tinatawag natin na nag-i-start niya yung PTSD. Ang isa pang inaalaala ng ina ni Princess, kinakausap pa di umano ng sospek ang bata. Naghihingi raw ito ng tulong para hindi siya makulong. Iniisip mo, tulungan siya. So dun siya nagkakaroon ng confusion or gumugulo yung kanyang kaisipan at yun yung siguro dapat nating ayusin at this time. Bukod sa tulong kay Princess, kinumusta din natin ang lagay ng pamilya. Ito ang ika-40 days mula nang pumanaw si Egong. Kaya naman, sinagot na namin ang kanilang salo-salo sa kabila ng pagdadalamhati. Ang kanila raw talagang kailangan ang balance sa punerarya na hindi nila mabayad-bayaran.
Kami na rin ang tumulong sa kanila para masolusyonan ang problemang ito. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong team, kay Sir Rafi po, most especially, sa binigay po niyang tulong sa pamilya po namin, lalong-lalo na po sa kapatid po namin. More power pa po sa inyong team at sana po mas marami pa po kayong taong matulungan. Nawala man daw si Egong sa mundong ibabaw, mananatili naman ang pagmamahal ng kanyang ina sa napakabuting anak. Mahal na mahal ko yung anak ko. Mahal na mahal ko anak ko. Mahal na mahal kita, Bunso. Mahal na mahal ko yun. Mahal na mahal ko yun. Hindi ko man pinapakita sa kanya. Pero alam niya siguro sa sarili niya kung gaano ko kamahal niyang kapatid kong yan. Gusto ko lang mag-sorry. Gusto ko lang mag-sorry sa kanya sa kung ano man yung nangyari noon. Miss na miss ka na ni ate. Sabi ng marami, lahat daw ng sobra ay masama. Kahit pa ang pagmamahal. Magsilbi sana ng aral ang kwentong ito na hindi sapat ang pag-ibig para mabuhay. Kailangan din ng respeto para manatiling buhay ang anumang relasyon. Ilaya na may kapal ang pagkakataong magmahal at mahalin. Kaya, huwag po sana natin itong sayangin. Gaano man kahirap ang problema, gaano man katindi ang sakuna. Ang mahalaga, bumabangon lagi-lagi para sa pag-ibig, sa kilos at salita, para sa sarili at sa kapwa. Ako, ang kapatid nyo, Rafi Tulfo. Kayo ang idol ko.